ng hamon ng Chinese Embassy na ideklara ng Pilipinas na persona non grata o paalisin ang kanilang ambassador. Ito na, yari na talaga tayo dito. Oh. Chinese Embassy. Hinamon po si Bongbong Marcos. Ito ay patungkol po sa kanilang planong persona non grata. Ang ambasador ng China sa Pilipinas, patay ka dyan, bungit! Oh, umpisa na talaga to. Paano ang yayabang? Akala mo naman may ibubuga. May ibubuga, pero pulburon. Utot ng demonyo. Kaya dahan-dahan lang po mga kababayan ko. Kaya binara po ni Clarita Carlos itong si Tuta Soto One Ball University at sinabihan, please shut up! Walang mga alam sa foreign policy, tumahimik ka. At anak ng kagwang itong si School Bukol One Ball University nalungkot sa desisyon po ng Korte Suprema na tuluyan ng ibasura ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa botong unanimous nga po. Hayan, malungkot ang hinayupak. Mangiyak-ngiyak. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At syempre, supportahan natin ang pangalawang channel ko po, Bisdak Historiador. Alam niyo po, hindi ko maintindihan talaga itong foreign policy ni Bangag, no? Ang yayabang ng mga opisyal ng gobyerno. Wala na sa hulog. Iniisip lang nila yung kanilang kayabangan na hindi naman maganda ang idudulot sa ating ekonomiya. Ang tawag sa kanila, mga hunghang! Isip-isip din pag may time. Kaya ito tuloy. Paano na to, Tuta Soto? Erwin Tulpok. Hinamon na kayo ngayon ng China, ibig sabihin, tinabla na talaga ang China. Kumbaga yung PC ng China bumibigay na. Kasi masyado ng pasaway itong Pilipinas, ang yayabang ng mga opisyal ng gobyerno, na ang tingin lang naman ng China ay makipagkaibigan lamang. Tapos tayo tulungan nila, hayan ang mga hinayupa kung ano-ano ang pinagsasabi. Kamakalang kasi, ang sabi ay persona non grata yung ambasador ng China. Nagboto-boto pa itong mga hinayupak na mga senador, di ba, 15 yung bumoto na ideklarang persona non grata. Tayo nga po, nalungkot din tayo dyan kasi baka gawin rin po ng China sa Pilipinas yung gagawin nila sa ambasador ng China. Kasi mahirap po yun eh. Pag persona non grata mo, yung ambasador, ibig sabihin, nagdideklara ka ng digmaan. Hindi welcome na yung ambasador eh. What if ganun din ang gawin ng China at kung mas malala pa ang gawin ng China sa Pilipinas, ano ang epekto sa atin? Hindi lang sa atin, kundi direktang epekto doon sa mga OFW na tatamaan ng parusa ng China. Yan ang mahirap dyan. Kasi pag tinanggal mo yung ambasador ng China, baka posible gawin din po ng China sa Pilipinas. Yung ambasador natin sa kanila, tatanggalin din nila, pauwiin din kasi hindi rin welcome. So sino po yung pupuntahan ng mga OFW pag may problema po sila sa bansang China? Around 200,000 or 500,000, ganun kadami. Oh. Okay, ito po yung hamon ng China sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi direkta talagang hamon ho ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito na, malala na ho ito. Hinggan natin. Oh. Sa gitna ng palitan ng patutsada ng Pilipinas at China ng hamon ng Chinese Embassy na ideklara ng Pilipinas na persona non grata o paalisin ang kanilang ambassador. May paalala ang Department of Foreign Affairs tungkol dito. Nakatutok si Mariz Umali. Ang World War o palitan ng patutsada ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas umabot na sa usaping pagdedeklarang persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei. I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. Tugon dito ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Ji Lingpeng. Mas simple raw ideklara na lang na persona non grata ang mismong ambassador ng China na si Jing Quan dahil tanga nito ang responsibilidad sa lahat ng salita at aksyon ng Chinese Embassy. Kung makakatanggap daw ito ng abiso mula kay Pangulong Marcos, agad daw lilisanin ni Ambassador Jing ang Pilipinas nang may pagmamalaki at dangal na nagawa niya ang kanyang tungkulin sa kanyang bansa. At kung may idedeklara raw ang Pilipinas na persona non grata, isama na rin daw siya at ang buong media affairs and diplomacy team dahil wala raw silang iwanan. Gayunman kahit daw isara ang kanilang embahada, patuloy daw nilang lalabanan ng paninira sa China. Mabigat ang deklarasyong persona non grata. Puta, narinig nyo yan? No? Kung hinamon na nila, hinamon nila si BBM, sige, persona non grata nyo kami. Pero hindi lang yung ambasador, kundi kaming lahat. Maghihintay sila pag ideklara ni Bongbong Marcos na persona non grata sila. Puta kayo na, no? Hinamon na sila dito, o ngayon, paano, Tuta Soto? Tingnan natin, no? Tingnan natin yung mga kayabangan ninyo. Kung ano yung consequences natin dyan, para magtanda po tayo at ma-realize natin na hindi po talaga kailangan natin makipag-away sa China. Isipin mo yung pag-aralan daw yung tao. Di ba, nagpirmahan na nga ho sila, di ba, 15 sila, kinuntra nila yung ambasador ng China. Yan ang mahirap dyan. Oo nga, nagawa mo dito sa Pilipinas kasi tayo man nandito man yung mga incheck sa Pilipinas, persona non grata mo. Kaso ang question, ito, naghamon na nga. Sige, pag sinabi po ni Bongbong Marcos na persona non grata kami,
agad iiwan namin ang Pilipinas na may dangal na ipinaglaban ang kanilang bansa. Paano po kasi ito nagsimula? Kasi nga itong hinayupak na Tariela, pinaglaruan ang kanilang presidente, si President Xi Jinping, mga smear campaign. Yun lang talaga yung nakikita ko. Masyado na kasing personal attack kay President Xi Jinping. Lalo na may galit pa itong mga inche kay Bungit dahil noong sa ano ba yun? Asian APEC ba yun? Doon sa sa Korea na nang agaw ng handshake itong si Bangag, bawal pala yun eh. Hindi pwede pala yun kung nasa protocol pala na wag kang sugod ng sugod eh. Buti hindi siya inawakan at saka tinapon, no? O ngayon ito, madugtungan na naman. O ano po ang response dito ng palasyo? Yun yung hintay natin. Na sige, inaamo naman na, ay gusto nyo naman kami persona non grata, lahat na lang. O sige, gawin mo kami. Parang ang point lang naman dyan ng China, kung ipersona non grata nyo kami, putang ina kami, kaya rin namin gawin yan sa inyo. Mas worst pa yung mararanasan po ninyo. Yan lang. Wag kasi tayo mayabang. Kumbaga, umano tayo sa natin, yung linya, wag masyadong sobra-sobra yung kayabangan natin. Alamin natin kung hanggang saan lang tayo. Hindi po pwede na sugod ka ng sugod. Hindi pwede puro yabang. Pero tingnan mo rin po yung capacity mo sa pag-iyayabang mo hanggat saan lang ang limitasyon natin. Tama yung limitasyon ba? Kaso ang problema, pinapainit po nila. Dapat nga, pinapahupa. Hindi. Lalong pinapainit o pinapasindi ng apoy na pupunta pa sa persona non grata. So, worst come scenario, kung sakali matuloy yung persona non grata sa lahat ng embahada ng China, ng kanilang mga tao dyan, opisyal ng gobyerno, hindi natin alam kung ano po yung kanilang gagawin sa atin. Di embahada to embahada yan. Paano na lang din kung lahat iutos talaga ni President Xi Jinping. Dahil matigas sa mga Pilipino, lahat ng ambasador sa China, lahat ng ambasador ng Pilipino sa China, pauwiin nyo. Di ba may embahada ang Hong Kong, China, Macau, meron bang ganun, Taiwan, apatay, iyak. Tuloy oh. Salitang Latin, nang ibig sabihin ay unwelcome person o taong hindi katanggap-tanggap. Dito, pinauuwi ng host country ang isang foreign diplomat sa kanyang bansa. Ayon mismo sa Department of Foreign Affairs, isa ito sa pinakamabigat na hakbang pandiplomatiko na maaaring ipataw ng gobyerno laban sa dayuhang diplomat. Babala ng DFA, mabigat ang implikasyon nito dahil maaaring gumanti o magsagawa ng countermeasures ang kabilang bansa. Kaya hindi ito basta-basta ginagawa ng hindi iniisip mabuti ang epekto nito sa interes ng Pilipinas. Correct. Ginagawa lamang daw ito bilang last resort kapag nasira na ng lubos ang diplomatic relations ng dalawang bansa at wala nang ibang solusyon para maayos ito. Pero nananatili raw ang commitment ng DFA sa tama at epektibong diplomasya para sa national interest. Patuloy daw itong may komunikasyon sa Chinese government. Hiniling din ng DFA na bigyan Tingnan mo DFA mismo na nagsabi na hindi basta-basta yan eh. Kasi nga nagdideklara ka ng digmaan yan. Nagdideklara ka ng pagputol ng ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas. Tinuluyan mong tinuldukan. Ang point dyan, handa ba ang Pilipinas sa posibleng ganti ng China sa atin? Yan lang ang pinaka-number one question mark dyan. Kung ipagpatuloy natin yung kayabangan natin, kahunghangan, sige, subiit. Pero, ang masaklap nga, hindi naman po magdurusa yung mga hinayupak na kagaya ni Soto. Kung ano yung magiging ganti ng China. Lalo na yung Tarielang bugok na yan, yung Ilong Ranger na yan. Hindi nila yan hindi sila magsasakripisyo, hindi sila tatamaan. Sino yung tatamaan? Mga ordinaryong Pilipino, kagaya ng mga mangingisda. Hindi grabing higpitan na talaga dyan sa West Philippines eh. Mga OFW na almost kalahating milyon sa China. Yan ang magsasuffer. Ekonomiya. Magmahal ang bilihin dahil di na po magbibigay sa atin ang China ng pangangailangan nating pagkain na inaangkat natin sa kanila at hindi na rin po sila tatanggap ng produkto ng Pilipino papunta sa kanila. So, ang tatamaan yung mga ordinaryong Pilipino. Sila, mayayaman sila, malita-malita yung pera, hindi nila iindahin yan kahit gaano kamahal ang bilihin. Ito yung masaklap yan. Kaya dapat tayo, mga Pilipino, magiging alisto dito sa usaping ito. Huwag po nating itolerate ang ginagawang kabaluktutan ng opisyal ng gobyerno, kagaya ni Erwin Tolpok na pinapalayas ang ambasador at ni Tuta Soto na gustong ideklara ng persona ng grata, anak ng kagwango. sila ng sapat na espasyo para gampanan ang tungkulin nito at ayusin ang mga isyu sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon sa halip na sa pamamagitan ng pampublikong diskurso alinsunod sa vision at paggabay ng Pangulo bilang architect ng Philippine foreign policy. Sa ngayon, ang China ang nananatiling largest overall trading partner ng Pilipinas. Tignan Sabi mo. naman ng Malacanang, Aware po siya at nakikipag-usap din po siya kay Secretary Tess Lazaro at ang aking nabanggit na sinasabi natin polisiya, yun po ang sinasabi ng Pangulo. Pwede naman pong pagsamahin, pwede naman pong magkaroon ng firm action with diplomacy. tingin ni Professor J. Batong Bakal, Tingnan mo narinig nyo yan, ang pinaka-top overall na may ambag sa ekonomiya ng bansa, top trading China. Pero ang tangang foreign policy po ni Bangag, kinakalaban yung China. Diyos ko, hindi ba ho dapat makipagkaibigan ka? Top trading partner So, ibig sabihin, yung ekonomiya natin na binubuhay ngayon ng China, anak na kamote. Tapos ito kayo, ang yayabang ninyo. Sasabihin ninyo, layas! Deklaran yung persona non grata. Pag mawala yung China,
na isa sa pinaka-top trading partner ng bansa, ano ang mangyayari sa ekonomiya mo? Bangag ka, hindi bagsak. Los, pakinggan natin yung walang kwenta ding, profesor, Batong Bakal. Iba na ang tono ng China. Kasi nga, parang nagiging super sensitive na sila. Again, yun nga, kahit yung mga individual fora and talks ng mga tao, babanatan na ng ganyan. No? So, para sa akin, yun ay indication na lumalaki yung kanilang insecurity. Kaya sila galit na galit sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay obvious na mas maliit sa China in terms of its economy, Ang tanga, no? Anong insecurity? Iba na daw yung tono ng China at maliwanag daw na insecure ang China. Ang putangina mo. China? Maging insecure sa Pilipinas? Samantala ang China ang pinakamagandang ekonomiya, pinakamalakas na bansa ngayon. Tapos tayo, third world country, maging insecure sila. Putangina mo. Let's go, ginawa ka Batong Bakal. Ano yan? Tanginang analyst na yan. Economic analyst ba to? Kailanman ang malaking bansa, hindi mo kailangan maging insecure sa maliit na bansa. Lalo na yung maliit na bansa, alam mo, na umasa sa ekonomiya mo rin. Malaki kang ambag doon. Paano ka maging insecure? Nagkaganyan yung China dahil kay Tariela. Nagkaganyan yung China dahil sa foreign policy ni Bangag. Bakit ba? Nung panahon ni Tatay Digong nangyari ba yung ganyan? Hindi eh. Tinutulungan pa tayo sa build hanggang ngayon. Tinatamasa pa natin yung mga tulay ng mga libre. Wala tayong gastos ni piso, binibigay ng China. Tapos sasabihin mo, insecure ang China. Ang tanga naman itong hinayupak na to. Tapos ko, Batong Bakal. population, no, and in political influence, and yet, no, nangangahas siya na tumindig laban sa China, no? Si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ipinagtataka kung ano ang ikinagagalit ng Chinese diplomat. Actually, nakakatawa na lang. Kasi parang hindi ko malaman ano ba talaga kinahinakit ng budhi ng Chinese Embassy. Yung caricature o dahil sinasabi natin yung totoo na ginagawa nilang pambababoy pag walang hiya ng kalapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tingin ni Professor Batong Bakal, maaaring humupa ang tensyon kapag tumigil ang magkabilang panig sa palitan ng patutsyada. That's one way, no, na para ma-de-escalate. Sige, you've said your piece, stop muna. Cool down muna. In the end, I think DFA will have that responsibility to decide what's the step to take. After all, sila yung Foreign Affairs Department. Sagutin ko yung Diplomacy is their sphere talaga. Sagutin ko yung sinasabi ni Tariela. Ano ba daw yung ikinaiinit ng budhi ng China? Ang bobo mo, Ilong Ranger, dahil sa'yo, tanga mo. Alam mo yung caricature na ginagawa mo, yun talaga yung nagbibigay ng galit ng China, pati yung Chinese ambassador, pumalag. Presidente nila ginago mo, tangingot ka naman. Eh, sige nga ikaw, si BBM, gawa namin ng ganun din, gawa ng ibang bansa, ng caricature, sira-sirain. Anong katotohanan na nangaharas ang China? Walang katotohanan yan, puro lang kalukuhan yan. Ano pong ginawa ng China sa atin? Tinulungan tayo sa ekonomiya. Nirigaluhan tayo ng mga tulay. Pangaharas ba yan? Niligtas yung mga Pilipino sa kamatayan. Pangaharas ba yan? Pambubuli? Tanggapin nyo na lang ho, parang awa nyo na ang Pilipinas, hindi kayang tumayo ang ekonomiya pag ang China mag-withdraw sa lahat ng kanilang mga investment. At lahat ng kanilang mga produkto ay pull out, serbisyo kung anuman sa bansang ito at yung relasyon nila ay puputulin. Nilasyon nila sa atin, puputulin nila, babagsak ang ekonomiya. Yung maliwanag dyan. Sinaktan nyo kasi ng masyado ang puso ng mga inchik. Tao rin naman yan sila. Hindi natin kauri yan, hindi natin kalahi. Pero simlang din yan, may pakiramdam ang mga yan. Na pag sinaktan ninyo ang leader ng kanilang bansa, panigurado, you pay the price. So ngayon, pinapalaki yung buang ka. Itong si Tariela, sasabihin, ano bang kinagalit? Ginalit mo. Ginalit ng Pilipinas. Kaya ngayon, hinamon din kayo. Sige, subit! Persona non grata mo kami. Hintay namin yung pagsabihin ni BBM, aalis kami ngayon. Pero namnamin nyo yung ganti ng inapi. Kaya ito po yung banat ni Clarita Carlos dito po kay Tuta Soto na mangyak-yak dahil sa desisyon ng Supreme Court. Ang sabi dyan ni Clarita Carlos, please shut up! If you do not know the implication of the term persona non grata. Ayan po. Pinahayag po yan ni dating National Security Advisor. National Security Advisor yan, Prof. Clarita Carlos, na ang persona non grata ay isang sensitibo at seryosong terminong diplomatiko na may direktang implikasyon sa ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, hindi ito dapat ginagamit ng basta-basta dahil maaari itong magdulot ng tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China. Kasunod ito ng mungkahi ni Tuta Escolbocol Soto na pag-aralan na pagdideklara ng persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gui matapos ang umano'y mga pag-atake nito laban sa ilang mambabatas. Hindi, sumagot lang naman ang China. Siyempre may karapatan din po sila na sumagot, di ba Tuta Soto? Kaya banat ni may banat din si Kong Miao na gustong tanggalin din ng mga buhaya sa Kongreso. Kawawa naman si Kong Miao, talagang yung paninindigan niya nandun. Ang sabi, during Presidente Duterte's time, we received billions of infrastructure.
military and medical aid from China, lalo na yung pandemya, di ba? Bakuna. Tayo yung pinapriority ng China. Now, we face diplomatic protest that may permanently sever our ties. A failure in our nation's foreign policy. Wala na, nabaliktad niya eh. Mga kakapal nga na mukha, doon sa Bukana Bridge, pumunta, di ba? Failing sa kanila. Yung Bukana Bridge. Piling pera ho nila, yung ginagasta. Anak na kamuti. Ni piso, walang ambag, tuta-suto. Si Bongbong Marcos doon. Pure. China. Ang gumastos doon. Ang nagpondo. Pero yung inaugurasyon, pumunta kayo mga animal, hindi man ninyo inimbita ang embahada ng China. Diba? Yan ang mga kapal ang mukha. Yun yung mga taong hindi alam kung ano ang implikasyon sa kanilang sinasabing persona non grata, mga hunghang. At tayo, baka sasabihin na naman nila na, ay, andyan na naman kayo, mga pro-China kayo. Hindi, pro-Pilipino tayo. Pro-Pilipino. Gusto po natin ng maraming kaibigan, ayaw po natin ng kaaway, lalo na China, kasi ang China ang pinakamagandang kakaibiganin sa mga panahong ito. Kaya yung mga sabi ni Tuta Soto na, deklara mo persona non grata, hindi. Kaya pasalamat din po tayo na mayroong mga senador na hindi bumoto diyan sa kagustuhan ng liderato ng School Bukol University. Yan ang mahirap. Yung Senate President walang alam, napakasensitibong usapin na yan, dapat yung Department of Foreign Affairs, yung maglalabas ng mga official na yan, statement, dapat dahan-dahan kayo. Kaya nga meron tayong tinatawag na Department of Foreign Affairs. Kasi sila po yung mag-implement ng foreign policy, pangdaigdigang policy, para sa kaikakabuti ng ating bansa. Ang problema, merong bida-bida diyan sa Senado. Naakala mo naman nag-aral ng abugasya. Naakala mo naman nag-aral ng foreign policy, nag-aral ng international policy. Wala nang mga alam. Kahit nga si Bungit, walang alam yan eh. Alam, pinag-aralan sa batas yan si Bungit. Alam yan, singhot lang naman eh. Gagalit na naman kayo. Totoo naman kasi. Magalit lang, magalit. At tingnan mo, itong si Tuta Soto, mangiyak-ngiyak sa desisyon ng Supreme Court. Mutangin ng Tuta Soto talaga, no? Napaka-kontrabida itong Itbulaga. Mantakin mo ang desisyon ng Supreme Court, pabor kay Vice President Inday Sara Duterte. Unanimous decision. Ibig sabihin kasi ng desisyon na yan, ni isang justice ay walang ay hindi kumontra. Pero may kumontra at may umiyak. Alam niyo kung sino? Si Tito Soto. Nag-aaral sa One Ball University. Ano po yung basihan mo? Bakit mo pilit kinukontra ang desisyon ng Supreme Court? Ano yung hugot mo? So, ibig sabihin yan, talagang tuta ka. Tuta ka ni Tambaluslos Tuta Soto. Kasi yung ibang mga kongresista, ito kakaiba. Tingnan mo yung mga kongresista, tinanggap nila yung desisyon ng Supreme Court. Di ba, na-content natin. Dismayado pero tinanggap nila. Pero itong si Tuta Soto, malungkot daw ang araw niya. Dahil sa panghihimasok ng Supreme Court, anak ng kagwang. Sino ba ang mas makapangyarihan po? Kayo, dyan sa Senado? O yung Supreme Court? Na ito yung pinaka-last resort ng maraming Pilipino. Kapag mayroon kang reklamo, Supreme Court. Hindi naman ang himasok ang Supreme Court sa Senado. Inaksyonan lang ng Supreme Court ang petisyon at reklamo ng kampo ni Vice President Inday Sara. Dahil maliwanag na mayroong 1-year bar rule na nilabag ang mga buhaya ni Martin Romualdez. Inaksyonan ng korte. Hindi naman mga tanga yung Korte Suprema, kagaya mo Tuta Soto, na maging uto-uto lang kay Martin Romualdez. Meron silang Biblia ng batas. May konstitusyon silang pinagbabasihan. Lahat ng kanilang desisyon, may merito na ang pinagbabasihan nila ay yung 1987 Constitution. Supreme Court, ang pinaka-highest in the land, na hindi po pwedeng kontrahin mo kung ano yung sinasabi ng Supreme Court. Lalo na Tuta Soto, na unanimous decision, anak ng kagwang 13-0, di man lang kayo nakaisa. Tapos ngayon, kukwestiyonin mo yung desisyon ng Korte Suprema. Mangiyak-ngiyak ang hinayupa ka dahil nga may malita yatang dinadala si Martin Romualdez sa'yo. Di iyak ka ngayon, pikat ka. Pesta nga sa mga DDS kagahapon Yan naman, kung masaya tayo, kagahapon, maraming salamat Supreme Court. Meron pa rin, umiiral pa rin ang justice system sa ating bansa. Ganun tayo, di ba? Pero si Tuta Soto malungkot. Malungkot ang Tambaluslos defender, Tambaluslos attack dog po, tangina, nakakaduda talaga si Tito Soto. Hindi na talaga to, ano masasabi mo, wala, ginampanan lang kanyang trabaho. Hindi, talagang attack dog ka.
Marcos defender, Tambaluslos defender. Kita mo naman dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, pati si Panpilo Lacson. Isinanla ninyo ang kaluluwa ninyo sa mga demonyo papuntang impyerno. Yan ang totoo. Tingnan mo. Nagdesisyon ng Korte Suprema. Pumapalag ka pa. O, pakinggan natin balitang ito. Mangyak-yak ang animal. Nanindigan ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang impeachment ni Vice President Sara Duterte noong 2025. Yan ay matapos tinanggihan ng Korte ang apela ng Kamara na balik ta rin ito ang desisyon na idineklarang unconstitutional ang proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Unanimous ang desisyon. It was denied with finality, and the court said that no further pleadings will be entertained. Iginiit ng Korte Suprema na labag sa one-year bar rule ang impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado noong February 5, 2025. Ito ang probisyon sa konstitusyon na nagbabawal na magkaroon ng higit isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Paliwanag ng SC, maituturing na raw kasing initiated o sinimulan na ang impeachment sa tatlong naunang reklamong inihain laban sa bise. Nang lumipas ang 10 session days na hindi inilalagay sa order of business ang mga ito. Ayun. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Maituturing din daw na initiated ang proseso kahit walang articles of impeachment na maisumite ang Kamara sa Senado kapag nag-adjourn o nagsara na ang sesyon. Ibig sabihin, dapat maaksyonan ng isang impeachment complaint bago mag-adjourn sine die ang Kongreso kung saan ito inihain. Sa isang pahayag, kinilala ng defense team ni Duterte ang desisyon ng Korte. Giit nila, sarado na ang kaso at ipinakita ng desisyon kung paano dapat gawin ang impeachment. Kinilala rin ng Kamara ang desisyon. Ayon kay House Speaker Bogie D, mahalaga ang pag-iingat sa proseso ng impeachment sa pagpapanagot ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Giit naman ni ML Party List Representative Laila de Lima na miyembro dapat ng House Prosecution Team sa naudlot na paglilitis, walang nalinis na pangalan dahil base lang ang desisyon ng Korte sa teknikalidad. Una nang sinabi ng Korte Suprema na kahit labag sa konstitusyon ang proseso ng impeachment ni Duterte, hindi nangangahulugang absuelto na siya sa mga paratang laban sa kanya. Iginiit nito na pwede pa rin maghain ng bagong impeachment complaint laban kay Duterte simula February 6 o sa susunod na linggo matapos ang one-year bar rule. Giit ng Makabayan Bloc sa Kamara, handa na silang maghain ng bagong reklamo laban sa bise. Anila, dapat pa rin matugunan ang mga batayan ng impeachment ni Duterte noong 2025, kabilang ang umunoy paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Sinusulong po natin ang panawagan ng taong bayan, lahat ng sangkot dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok, sa presidente at sa vice-presidente. Nagugat ang kaso laban kay Duterte dahil sa umunoy maling paggasa niya ng pondo bilang vice-presidente at Magsimula tayo. Tingnan mo to, Soto. Di ba nakakayaw dito? Yung complainant, yung kongresista, aminado sila, no? Talo sila. Tinanggap nila yung desisyon ng Korte Suprema. Magsimula na lang daw tayo. Back to zero, sabi ni Dinyo. Sabi naman ng ibang kongresista, sabi ni ML Party List, mag-refile na lang tayo. Mag-refile kayo sa February 6, buang kayo. Wala rin naman ng kwenta yan, wala nang maniniwala dyan. At ang taong bayan ngayon, nakatutok na ho sa mga politikong mga siraulo. Mga kampi ni Bangag. O, tingnan mo. Hindi ba ho ito ay kahiya-hiya kay Tito Soto? At tinatawag ni Florita Carlos na, please shut up! Na yung complainant, Kongreso, tinanggap na nila ang hatol ng Supreme Court. Pero itong School Bocol University, kumontra sa desisyon at malungkot ang araw ng hinayupak na to. O ito, tingnan mo. Panoorin natin ang balitang ito. Narito. Tinawag ni Senate President Tito Soto na encroachment o panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatibo ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Soto na naging Senator Judge sa Estrada at Corona impeachment trials, inamin ng Korte Suprema sa desisyon nito na naglagay ito ng bagong patakaran sa Kongreso kaugnay sa proseso ng impeachment. Dahil sa anya'y malinaw na panghihimasok ng SC sa kapangyarihan ng lehislatibo, naging impossible dream na raw ang impeachment. Ang Kamara naman, iginagalang daw ang desisyon ng Korte Suprema. Ay kay House Speaker Bogie D, mahalagang mag-ingat sa proseso ng impeachment, isang mandato na ipinagkatiwala sa Kongreso. Sabi naman ni Manila Representative Joel Chua na miyembro ng House Prosecution Team sa VP Duterte impeachment, aamyendahan ng Kamara ang rules of impeachment. Pag-uusapan daw nila ito para makasunod sa mga inilatag ng SC. Nagpasalamat naman ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema dahil may mas malinaw na guidelines sa proseso ng impeachment. So may bago tayong kanta. Impossible Dream! Lala mo to, Soto, taka talaga ni Tambaluslos, sinayupa ka. Mahaba yung sinulat ni Tito Soto eh. Pero ito yung pinaka-summarize, sabi niya. It is a sad day for constitutional law students. Gagawang nagsalita. Walang alam sa batas. And professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreact. Impeachment is now an impossible dream. Tuta, Soto. Put. Hoy, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ba is a sad day? Para sa constitutional law students? Para sa mga professor, law professor? Tanga mo. Maganda nga po nangyayari dyan dahil pinagbasihan nila yung batas. Yung 10 days roll para din, hindi ho nila inaksyonan agad. Pag after 10 days pala, pag yung impeachment nasa Kamara na, bibilang na yan, sakop na yan sa 1-year bar roll. Ilang buwan pinatulog nila. Tinanggap nila yung impeachment eh.
Kung hindi siguro nila tinanggap yung una, pangalawa, pangatlo, pwede yung pang-apat. Itinanggap nila, ni-receive. After 10 days pala yan, considered na yan. Na pag hindi inaksyonan, basta tinanggap nila, considered na yun na isa sa impeachment complaint. So, yun po ang malinaw. So, nilabag nila yung 1-year bar rule, maliwanag talaga, 4 man ang impeachment yun, school bukol. So ngayon, sino ka para pagsabihan mo ang Supreme Court na unconstitutionally? Ano, ang tawag niya dyan? The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreact. Buang ka. Anong gagawin ng Supreme Court? Tota soto pag may reklamo. Hindi naman nakialam ang Supreme Court sa impeachment ninyo. Nayaan lang naman kayo kung anong gagawin yung kabaluktutan. Diba? May nagreklamo, may nagsumiti ng complaint sa Korte Suprema. So anong gagawin ng Supreme Court? Tutulugan. So sundin yung kagustuhan ni Tambaluslos at ni Bangag na hindi maganda sa bayan. Umiyak ka na lang ng dugo, umang. Better luck next time. Meron naman February 6, magpaparating naman. Try natin kung ma-impeach pa rin si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. Kung meron pa rin kakampi. Titingnan natin kasi wala na, mag-presidential election eh. Malay natin si Bangag, biglang titiorok ba no? Malubat ng todo. Eh kung merong nalungkot, isa sad day. Meron din namang masaya. Tayo, no? Meron palang kamag-anak si Vice President Inday Sara na Zimmerman. O yan, o. Gandang babae naman to. Basahin natin. Sa po si Ina Zimmerman, no? Pinsan Inday Sara. The impeachment case against Vice President Inday Sara Duterte was never about justice or accountability. It was about desperation, ambition, and abusing a sacred constitutional process. Impeachment is meant to protect the people, not to be used a weapon for political vendettas. Kagaya ni Tambaluslos at Bangag. So ngayon, kita na po natin na si Tito Soto ay talagang tuta. May bago siyang kanta, Impossible Dream. Wala na, tanggapin nyo na binasura na po yan. Tanggapin nyo na hindi po kayo kinatigan ng Supreme Court. Mantakin po yun. 13-0. Sabi ni Bilica na kaya sa Congress, dapat isara na kayo. Isama na yung Senado. Tanginumin. Mga walang kwenta. Kahit si Tuta Soto lang, palisin yan. Dapat ito si Soto, sampahan din to ng reklamo ng ang tawag dyan. Direct contempt, no? Pwede. Pwede pong sampahan ng direct contempt. Kasi direkta naman niya kini-question. Or indirect contempt. Iwan ko, hindi ako abogado. Contempt, direct or indirect. Sampahan po ito. Topacio. Sampahan mo itong si Panpilo, si Tuta Soto, dahil question niya yung desisyon ng 13 kamaistrado na may alam sa batas. Samantala siya, wala siyang alam sa batas, kundi sumunod lang sa mga demonyong amo niya kay Martin Romualdez, Bongbong Marcos na naagnas malapit na matulaw ang kandila. Sino ka, Tito Soto? May alam ka sa batas? Saan ka nag-aral ng law? O sadyang loko-loko ka lang, hindi law? Respetuhin mo ang Supreme Court. Yan ang pinakamagandang gawin mo. Para hindi masira ang pagkasenador mo na bigla kang nanalo, napaisip kami paano nangyari yun.